It's out of your hands, you've done all you can do. Giving God the problem, it's no longer up to you. You've prayed the prayer of faith, you're standing on God's truth. While you're waiting on the answer, He has a question for you. Clear how much He loves you. Look at all He's done. For all your questions, there's really only one. Is anything too hard for God? Who's got a problem beyond His power to solve? Are there situations He's not the master of? Is anything too hard for God? Are there situations He's not the master of? Is anything too hard for God? Magandang umaga po sa ating lahat. Saktong alas 10 ng umaga po ngayong po linggo. Sunday, April 5, 2020. Nawa ay maayos po ang bawat kalagayan ng bawat isa. So, kung medyo malabo po yung video o yung screen at medyo mahina yung audio, pagpasensyahan nyo na po kasi mababa po yung megapixel na ito pong gamit ko ngayon. Actually, tinatry ko po itong program na ito. So, hindi po pa siya ganong kagamay, ka-perfect gamitin. But, at least unti-unti ay ganda ng konti yung ating pong reception. Opo. So, bago po tayo dumako sa ating pong pag-aaral, welcome po sa ating Sunday School. At maraming po salamat sa ating pong mensahe kanina kay Pastor Esti, sa kanya pong mensahe nagaling po sa ating pong Panginoon. Muli po, paalala po sa bawat sa po sa atin bilang mananampalataya, sumunod po tayo sa patakaran, sa lituntunin ng ating pong bansa, ng ating pong Pangulo, dahil yan po ay inutos din po sa atin ng ating Panginoon sa Romans chapter 13 verse number 1. Sundin po natin dahil ito naman po ay makakabuti para po sa atin. Hindi po tayo inuusig, pero ito po ay iingat din po natin at para sa atin. Pangalawa, sunod po tayo sa ating pong pastor, ano po yung mga lintutunin na kanya pong ibinigay. Sundin po natin, at sinabi po sa Hebrews chapter 13, yun po sa verse number 15, na sundin po natin yung mga namumuno po sa atin sa simbahan
dahil siya po ay magbibigay sulit sa atin sa ating pong pagsunod at sa ating pong pagsuway din. Ano po? So, sumunod po tayo. Dahil po yan ay inutos sa atin ng Panginoon at sumusunod po tayo dahil yan po ay sinabi po ng ating pong Panginoon. So, pag sinunod po natin sila, sinusunod na rin po natin ang ating pong Panginoon. So, tayo po ay manalangin sa ating pong paniniwala, sa ating pong pag-aaral. Let's pray. Aming Ama na sa langit, maraming pong salamat, Panginoon, sa umaga pong ito muli sa panibagong buhay kalakasan, ito pinagkaloob. Maraming pong salamat sa inyong pong patuloy po na biyaya. Pangunguna, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, sa nagdaang pagdamag, Panginoon, ang papahinga. Maraming pong salamat, Panginoon, at muli sa buhay na ito na inyong binigay sa umaga pong ito. Nawa, Panginoon, maging pagpapala, kalugod-lugod, Panginoon, sa inyong pong harapan. At dalangin din po namin sa oras na ito, lumalapit kami sa inyong pong biyaya, Panginoon, sa inyong trono ng biyaya, humingi, Panginoon, ng kapatawaran sa mga pagkukulang, pagkakasala po namin, Panginoon. Patawarin niyo po kami, pangkalinisin, at maging pagpapala din po kami sa mga karapat-dapat kami, Panginoon, sa mga pagpapala manatanggap po namin galing po sa inyong salita. Palayan niyo po, Panginoon, gabayan kami sa umaga po ito sa aming pong pag-aaral. Okay po aming maitaas malawala at mabigyan po ng kapurihan. Maraming salamat sa pangalan po natin ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, so muli po, welcome po sa ating pong Sunday School ngayon po umaga. Ano po? So sa buhay natin bilang mananampalataya, mayroong mga mabibigat at sabihin po natin may hirap na parte ng ating pong buhay. Ano po? Iba't ibang aspeto ng buhay po natin, nakakaranas po tayo ng kabigatan, kahirapan. Ano po? Pero tandaan natin, ano po, meron po tayong malaking Diyos. Meron po tayong Diyos na palagi po nating nasasandigan. So, pagsimulan po natin yung ating pong pag-aaral sa magbasa ng salita po ng ating pong Panginoon. At kung kayo po yung mga may Biblia, pwede po ninyong buksan ang inyong pong mga Biblia. At meron din po kayo makikita dito po sa screen ng ating pong babasahin. Genesis chapter 18, verse number 9 hanggang 14 po tayo. Yan po. Genesis chapter 18. So, basahin po natin, ano po. At, ayan. Genesis chapter 18, verse number 9 up to verse number 14. Sabi po ng talata, and they said unto him, where is Sarah thy wife? And he said, behold, in the tent. And he said, I will certainly return unto thee according to the time of life, and lo, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah heard it in the tent door, which was behind him. Now Abraham and Sarah were old and well stricken in age, and it ceased to be with Sarah after the manner of women. Therefore Sarah laughed within herself, saying, after I am waxed old, shall I have pleasure, my Lord being old also? And the Lord said unto Abraham, wherefore did Sarah laugh, saying, shall I of a surety bear a child which am old? Verse number 14. Is anything too hard for the Lord? At the time appointed I will return unto thee according to the time of life, and Sarah shall have a son. Ito po sa talatang binasa po natin, o dun sa pasimula po ng chapter na ito, meron pong naging bisita, ito pong si Abraham, na binagit po doon ay tatlong kalalakihan. Tayo po ay naniniwala na yun po yung mga anghel ng Diyos. At pinaghanda po ni Abraham itong mga bisita niya po ito. At dumating po doon sa pag-uusap na kung saan pinangako ito po mga anghel na ito, dito po kay Abraham at kay Sarah, na sila po ay magkakaanak even though they were already old. Sabi po dyan na sila po ay matanda na. And sabi po ng mga komentary, mga approximately si Abraham po ay nasa 100 years old
Si Sarah naman po ay nasa 90 years old. In human thought, nakita natin kay Sarah na para sa kanya, dahil sa kanyang kalagayan, maaaring imposible na mangyari yung sinasabi po. Ito po mga anghel na ito. Ngunit doon sa verse number 14 na ating pong binasa, binanggit po doon, is anything hard for the Lord? Doon po sa pangako na binigay sa kanila, meron bang mahirap na bagay para sa ating pong Panginoon? Kaya po pag-aralan po natin ngayong umaga, is anything too hard for the Lord? Meron bang bagay o anumang bagay na mahirap para sa ating Panginoon? Bilang isang tao, dumaranas tayo o nakakaranas tayo ng mga kabigatan sa buhay. Pero tandaan po natin, tayo po'y ligtas, tayo po'y tinubos ng ating Panginoon, tayo po'y kanyang anak. Hindi niya po tayo pababayaan. Kung sa tingin natin ay mahirap sa Panginoon po, tingnan natin at makikita natin na wala pong mahirap para sa ating pong Panginoon. Consider po natin itong pang pag-aaral natin. Ano ba yung mga area sa buhay natin na maaaring mahirap pero sa Panginoon ay madali o walang mahirap sa atin pong Panginoon? Is anything too hard for the Lord? Unang bagay po na pag-titignan po natin, pag-aaralan po natin, there is no promise too hard for the Lord to fulfill. There's no promise too hard for the Lord to fulfill. Wala po pangako na mahirap para sa Panginoon na hindi niya kayang tuparin. Dito po sa 2 Corinthians chapter 1, sa verse number 20, ang sayo po dyan ng talata. Ano po? Babasahin po natin. Sabi ng verse number 20, for all the promises of God in Him are yea, and in Him amen, unto the glory of God by us. So wala pong mahirap na walang pangako na hindi kayang, o mahirap na pangako hindi kayang tuparin ng atin pong Panginoon. Ano po? At lahat po ng binanggit po niya na pangako sa atin, kanya po itong tutuparin. Ano po? At sa Biblia, marami po tayong mga makikitang pangako ng Panginoon, pero may titignan lang po tayong tatlong bagay, ano po, na kung saan sa tingin ng mga tao, sa tingin ng mga anak ng Diyos, mahirap, pero kapag ang Diyos po ay nangako, ay kanya po itong tutuparin. Bagamat ito'y mahirap sa paningin ng tao, pero ito po ay kayang tuparin ng Panginoon. Sa Joshua chapter 6, ano po, nakita natin dito kay Joshua. Ano po kay Joshua? Sa chapter 1, pinangunahan na po niya ang bansang Israel dun po sa pagtungo sa lupang pangako na ipinangako ng Diyos sa kanila. So, sila po ay nag-cross ng Jordan River. Ano po, dadaanan po nila ang bayan ng Jericho. Ngunit, yung pong bakod, ano po, yung pong wall ng Jericho, sa panahon pong yun ay napakatibay. At sa tingin nila ay mahirap dumaan sa lugar na ito. O mahirap silang puntahan, mahirap dumaan sa kanila papuntang Promised Land kasi hindi natin kayang pabagsakin yung wall o yung bakod ng Jericho. Pero pinangako ng Diyos dito kay Joshua at sa bansang Israel na kanya itong pababagsakin. Ano po? At binigyan po ng utos ng Diyos ang bansang Israel na sila po ay magmamarcha doon po sa wall ng Jericho, ayon doon sa bilang, ayon doon sa posisyon ng mga tao. At yun nga po, sa pamamagitan nga po, ni Rahab din, na ginamit ng Diyos dito po sa Jericho,
ang wall of Jericho po ay bumagsak. Pinangako po ng Diyos sa kanila na babagsak ang bakod, ang wall ng Jericho. Kay Elijah, sa buhay po ni Elijah, alam po natin doon po sa chapter 17 ng 1 Kings, ay kinonfront niya po si Ahab. At siya po tumakbo at napunta nga po siya dito sa Brook of Cherith. Pero bago po siya pinapunta ng Diyos, nangako ang Diyos sa kanya na siya po ay kanya pong susustain, kanya pong pakakainin. Tandaan po natin, nung panahon pong yon, meron pong tinatawag na famine. Kapag sinabing famine, taggutom. Sa panahon natin, hindi pa naman siguro natin naranasan ng taggutom. Ano po? Tagbusog. Ano po? Dahil may mga relief, nasa bahay lang tayo. Minsan, mas magastos pa ngayon nasa bahay. Kasi yung mga bata, kain ng kain. But, pinangako ng Diyos kay Elijah na pagdating niya ng Brook of Cherith, siya po ay pakakainin. At ginamit mo ng Diyos ito po mga raven. At siya po ay nakakain, at nang siya po ay pumunta ng Zerabat, nandun po yung balo ng Zerapat at naging pagpapala po siya doon dahil inuna ng balo ng Zerapat, ito po si Elijah napakainin at sila po ay nakakain at yung lalagyanan po nito pong balo ng Zerapat na lalagyan ng kanya pong mantika, lalagyan ng kanya pong harina ay hindi na uubos. Pangatlo, ito pong si Mary, yung pangako ng Diyos kay Mary na siya ay magdadalang tao at kanya pong ipagbubuntis ang ating pong tagapagligtas. Tandaan po natin, binanggit po ng Biblia doon sa Luke chapter 1 sa verse number 26 to 38 na wala naman siyang asawa. On that time, si Mary po at si Joseph ay nasa stage ng engagement. So, malayo po si Joseph. Kaya sa isip-isip maaring sa unang pag-iisip ni Mary na paano ako magkakaroon ng anak wala naman akong asawa. Pero sa Panginoon kapag kanya po itong pinangako ay kanya po itong tutuparin. At yun nga po ay si Mary po ay nagdalang tao at kanya po pinagbuntis ang ating pong Panginoong Jesucristo. So, yung tatlong bagay po na maaring makita natin na mahirap, pero nung pinangako ng Diyos sa mga individual na tao ito, na yung kanyang pangako, bagamat mahirap sa paningin ng kanya po mga anak, pero at kanya itong pinangako na kanyang tutuparin ay kanya po itong tinupad. Pangalawang bagay po, una, there is no promise too hard for the Lord to fulfill. Pangalawa, there is no prayer too hard for the Lord to answer. There is no prayer too hard for the Lord to answer. Wala daw pong mahirap na panalangin na hindi kayang sagutin ng Diyos. Napaka-pamilyar na talata po yung Jeremiah chapter 33 verse number 3. Sabi nga nila sa Amerika mayroong emergency hotline call 911. Sa Pilipinas nagkaroon din tayo niyan 171 and then ngayon 911 na din Pero sa Biblia ang hotline daw po natin bilang mga mananampalataya 33:3. Jeremiah chapter 33 verse number 3. Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Yung salitang mighty doon, yung malaking bagay, mighty, kamangha-mangha, malaking bagay, ay maaari natin ma-translate salitang hard, mahirap, Pero makikita natin, ang ating Panginoon, He loves to answer hard prayers, Ang Diyos, gustong-gusto niyang sagutin yung mga mahirap na panalangin, Makikita natin yan sa Matthew chapter 17, sa verse number 20, Matthew chapter 17, verse number 20. Ayan. Sabi po diyan, Ayan. Sa verse number 20. Kasi dito yung
yung pananampalataya. Ano po? Yung pinag-uusapan dito yung pananampalataya. Ano po? Sabi po ng verse 20, And Jesus said unto them, Because of your unbelief, for verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto him. Ano po? So, bilang mananampalataya, ano po, wala daw pong mahirap na panalangin na hindi kayang sagutin ng ating pong Panginoon. Balikan po natin yung kay Abraham at kay Sarah. Ano po? Humanly speaking, mahirap sa kanila. Ano po? Pero dahil pinangako ng Diyos, in His time, ay Kanya itong ibibigay. Ano po? And we know that Abraham and Sarah prayed for a child. Ano po? Before ng chapter 18, gusto po talaga nilang magkaanak. And sa chapter 12, pinangako ng Diyos kay Abraham na siya ay magiging ama ng maraming bansa para sa kanya bilang tao, bilang anak ng Diyos. Ano po? Alam niya na mangyayari lamang 'yon kung magkakaroon po siya ng anak. Ano po? So, maaring sa kanya ay mahirap ito. Yung panalangin na ito ay mahirap, pero wala pong mahirap na panalangin na hindi kayang sagutin ng ating pong Panginoon. Ano po? Then, secondly, ito po, dito pa rin po kay Abraham, ano po? Dito po sa Genesis chapter 24, nung isinugo po niya yung kanya pong servant na si Eliezer, ano po, upang ihanap na mapapangasawa itong si Isaac. Ano po? Hindi alam ni Eliezer kung sino yung kanyang hahanapin. Mahirap po ito. Ano po? Kasi nga, hindi alam ni Eliezer kung sino yung pupuntahan niya. Ano po? Pero siya po yung nanalangin sa Panginoon. Siya po yung humingi ng tulong sa Panginoon na hanapin yung tamang babae para dito po kay Isaac na anak ni Abraham na mapangasawa po niya. Ano po? Then sa pangatlong bagay po, balik po tayo kay Elijah. Ano po? Nagkaroon po dun sa chapter 18 ng confrontation between po sa prophet ni Baal at saka dito po kay Elijah, at nagkaroon po ng parang contest dito na challenge ito po ni Elijah, ito po mga prophet ni Baal, na kung sino po yung sasagutin ng kanyang Diyos sa pamamagitan ng apoy, ay siya po yung tunay na Diyos. So kumuha po sila ng yung bakan, ano po, na kung saan kanila pong ihahandog, at sa pamamagitan ng apoy, sasagot yung kanila pong Diyos. Pero kahit anong gawin ito po mga propeta ni Baal, doon po sa kanilang hain, dumating po nga po sa pagkakataon na sinugatan po nila yung kanilang sarili, pero wala pong sumagot. Hindi po sumagot yung kanilang pong Diyos-Diyosan na si Baal. Pero nung si Elijah na po, ang oras na po ni Elijah para tumawag sa ating Panginoon, ang ginawa po niya, iniligay po niya yung kanya pong hain doon po sa altar, nilagyan po niya ng tubig yung ilalim ng altar, ano po, at unang tawag pa lang niya sa ating pong Panginoon, sumagot na po ang ating pong Panginoon sa pamamagitan po ng apoy. Ano po? So, wala pong mahirap na panalangin na hindi kayang sagutin ng ating Panginoon. Maybe maaaring meron tayong pinapanalangin na maaaring matagal na panahon na natin pinagpapanalangin, pero hindi pa rin sumasagot. Darating po ang sagot ng Diyos. Ano po? And we need to be ready for the answer na ibibigay po sa atin ng atin po Panginoon. Ano po? Pangatlong bagay po. Pangatlong bagay, there's no problem too hard for the Lord to solve. Ano po? Kapag sinabing problema, marami tayo niyan. Ano po?
Kaya nga pag madalas natin narinig, kapag wala kang problema, mas malaki yung problema mo. Ano po? So natural po na meron po tayo mga problema. Ano po? And sometimes we categorize it sa hirap o sa degree ng hardship yung mga problemang ito. Ano po? Sabi nga, ano po, isa sa mga pangunahing problema, pinansyal. Ano po? At sabi nga ng Biblia, ano po, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano po? Hindi naman po tayo pagkukulangin ng Diyos. Sabi po ng Philippians chapter 4 verse number 6, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication and thanksgiving let your request be made known unto God. But my God, Philippians chapter 4 verse number 19, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. So, we have problems. Pero tandaan natin, ano po, wala pong mabigat na problema na hindi kayang solusyonan ng ating Diyos. Ano po? So, tingnan po natin, ano po, sa buhay po ng mga Israelites, ano po, nangyari po na they face a lot of problems. Ano po? Because of their pagtalikod sa ating Panginoon, hinayaan ng Diyos na sila maging slave sa Egypt. But the time na sila po lumabas ng Egypt sa pamumuno po ni Moses, ay meron din po mga tinatawag natin mga naging problema all the way, ano po, going to Promised Land. And makita natin, una doon is yung pong Red Sea. Ano po? Yung Red Sea. Paano sila dadaan ng Red Sea? Ano po? Samantalang hindi naman sila professional na mga swimmer. Ano po? Hindi sila marunong lumangoy. They spend their lives, ano po, yung kanilang pong buhay sa loob ng Egypt, being slave ng mga Egyptian. So, that is a great maaring in their sight is a problem. But makikita natin, ano po, bagamat malaki yung problema nila na kailang hinarap, sinolusyonan po ng Diyos. Ano po? Sa Exodus chapter 14, verse number 30 to 31, ano po, ay sa pamamagitan po ni Moses, ano po, na kailang po tagapanguna, ay nahati po ito pong Red Sea, at sila po yung nakadaan po sila sa tuyong lupa. Ano po, malaki. Ano po, pagka ikaw ay nasa dalampasigan ng isang dagat, pag lumingin ka, parang walang katapusan yung tubig. Ano po, maaaring ganun yung kailan nakita. Pero, ang Diyos po, kaya niyo pong solusyonan. Ano po, hinati po niya yung dagat, yung Red Sea, at sila po ay nakadaan. Then, sa chapter 15 po din po, doon po rin po sa Exodus, ano po, yung pong problema nila doon sa tubig. Yung tubig po ay mapait. Ano po, doon po sa Mara. Pero anong ginawa po ng ating po Panginoon? Tinanggal po niya yung pait ng tubig at sila po ay nakainom. Doon po sa chapter 17 ng Exodus, ano po, nauhaw uli sila. Ano po? At yun nga lang po, ay sa sobrang reklamo nila, nairita na si Moses. Ang sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, kausapin mo yung bato. Ano po, si Moses po, dahil sa pagkairita niya dito po sa mga pagrereklamo ng mga Israelites, ano po, ay instead na kausapin niya yung bato, ay kanya po itong pinalo. Bagamat pinalo niya, ay meron pa rin po lumabas na tubig, at yun po yung naging, yun po ininom po nila, ano po, pero kung titignan natin, paano magkakaroon ng tubig sa bato? Ano po? Yun po ay kapangyarihan po ng Diyos. Ang Diyos po ang gumawa ng solusyon para po sa kanilang problema na pagkauhaw sa disyerto, sa ilang. Hindi naman po yun. Ang ating po Panginoong Hesukristo, dun po sa John chapter 2, ano po, dun sa kasalan na kung saan sila po inimbita, kasama po ng kanyang mga ina na si Mary at kanya po mga disipulo, na kung saan naubos po yung kanila pong
grape juice on that time, ano po. Pero ang Panginoon po, yung pong tubig, ginawa po niya itong grape juice upang maging masaya yung kasalan na meron na kung saan nandun po sila. Hindi lamang po yun. Sa Mark chapter 4, ano po, doon po nagkaroon po ng malakas na alon, malakas na hangin sa gitna ng karagatan. Ano po, malaking problema. Ano po, para po sa mga disipulo ito dahil maaring sila po ay malunod o sila po ay mamatay sa mga pagkakataong yun. Pero ang Panginoon gumawa po siya ng paraan ng solusyon sa kaila pong nakikita ang problema, kanya pong kinausap, ito pong hangin at ito pong mga alon at sila po ay tumigil. Hindi lamang po yun, sa Matthew chapter 14, kanya pong pinakain, ano po, yung napakaraming tao, dahil sila po'y gutom ng mga panahon na yon, ano po, at tinanong ng ating pong Panginoon, ito pong mga disipulo, ano bang meron tayo? Ano po? So, meron lamang silang kakaunting pera, pero hindi sasapat para sa pambili ng pagkain itong napakaraming tao ito. Pero, gumawa po ng paraan, gumawa po ng solusyon. Ano po, ang ating pong Panginoon, binigyan niya po ng conviction. Ano po, ito pong bata, at ito din pong si Philip, at ibinigay po nila ito pong tinapay, ano po, yung 5 tinapay at 2 isda sa ating pong Panginoon. At ang Panginoon po ay minultiply niya po ito, nanalangin po siya, at kanya po itong pinarami hanggang sa nakakain po yung napakarami pong mga tao. Then sa John chapter 11, ano po, na kanya pong siya po ay binigyan niya po ulit ng buhay. Ano po, isang taong patay na physically. Ano po, alam po natin ang Diyos lamang po ang pwede magbigay ng buhay at siya din po ang pwede pong kumuha po nito. Ano po, pero tandaan natin, yung mga binuhay po ng ating pong Panginoon, pagkatapos po noon, namatay din po sila. Hindi po katulad ng ating pong Panginoong Jesucristo. Nung siya po ay pinako at siya po ay namatay, nilibing, muling nabuhay, pagkatapos nun hindi na po muling namatay ang ating pong Panginoon. Ano po? Siya po ay nabuhay na muli at kailanman hindi na po namatay. Ano po? So, pangatlong bagay po, wala pong mabigat na problema na hindi kayang solusyonan ng Diyos. Ano po? Tulad po ngayon, sa panahon po natin, ano po, problema na ngayon yung sakit na nangyayaring ito. Pero tandaan po natin, ano po, yung nangyayari pong pandemic na nangyayari, ano po, bilang mananampalataya, alam po natin, kung lulobin ng Diyos, magkakasakit tayo kung yun po'y nais ng Diyos. Ano po. Pero kung hindi man, meron pa rin pong lesson in every thing na nangyayari po sa atin. Ano po, isa po sa mga natutunan ko rin po, sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay, merong lesson. Nasa atin po kung ano po yung lesson na makukuha natin sa mga nangyayari sa buhay po natin. Katulad po nitong pagsunod lamang. Yung simpleng pagsunod sa Pangulo, simpleng pagsunod sa pastor, sa barangay, sa mga local official, ano? Nanggigigil pa nga si Hitler, di ba? Kapalulwal. Ano po? Sabi nga niya, ano po? Yung simpleng pagsunod ay nagpapakita po yan ng character. Di ba? Character po yan. Test of character. Yung home quarantine. Hindi pwedeng lumabas. Sinabi ng Pangulo, sinabi ng ating pastor, sinabi ng mga kapitan, bawal lumabas. Pwede ka lang lumabas kapag ikaw ay bibili ng pagkain, may importanteng bagay na kailangan bilhin. Ano po? Meron pa nga mga pinost sa ating messenger na diagram, ano po, na ito lamang yung pwede
ito lamang yung pwedeng lumabas. Ano po, kung ikaw ay magtatrabaho, kailangan ka sa trabaho mo, kailangan mo ng pass, ganito. Kapag ikaw ay magmumotor, kapat isa ka lang, o ikaw naman ay bibili ng pagkain, ito yung ano mo. So, yun lamang. Ano po? Yan, kung lalabas ka, dahil may gusto ka lamang gawin sa labas, ano po, yun po ay pagpapakita ng pagsuway. So, test of character po yan. Ano po? Susunod ka, meron man nakakakita o hindi, dahil ito'y sinabi ng ating Panginoon. Sinabi na sumunod tayo doon sa mga namumuno, sumunod tayo sa ating pastor, susunod tayo kahit wala nakakita. So, test of character. So, sa lahat ng bagay, so maaaring may problema yung nangyayari sa atin, pero kaya solusyonan ng Diyos. Ano po? Kaya po niya solusyonan alam mo mga mahirap na bagay. Ano po? In His time, ano po, ay kanya po itong susolusyonan. Pang-apat na bagay na makikita po natin, there is no place too hard for the Lord to revive. Ano po? Maaring nagsasawa na tayo sa sistema ng ating pamahalaan, ng ating na lugar, ano po. Pero tandaan natin, ano po, ang sabi nga ng 2 Chronicles chapter 7, verse number 14, if my people shall call upon His name, ano po, and then will confess their sins. And then sabi ng Diyos, He will heal their land. Ano po? Wag po tayo mawala ng pag-asa sa ating pong lugar. At mangyayari po yan, ano po, sa mga magitan po ng ating pong simbahan. Ng bawat individual na miyembro ng ating simbahan. Ano po? Kung gusto natin magkaroon ng paglapit sa ating Panginoon ng mga tao na sa paligid natin, ano po? Tayo po yung gagamitin na instrumento ng Diyos upang itong mga tao ito ay magkaroon po ng relasyon sa ating pong Panginoon. Maaring yung po sistema na meron po tayo, ano po, na nakikita at napapansin, ano po, sa panahon ngayon, medyo sobrang active natin sa social media. Ang dami nating news na narinig, marami tayong news na nababasa, ano po, na kayo sa ganitong lugar, wala pa silang natatanggap, ano po, na tulong, ano po. So, nag-iisip agad tayo, because of corruption, because merong pinapanigan, ano po. Pero tandaan natin, ano po, mananagot po sila sa Panginoon. Ang kailangan lang po natin gawin ay mag-pray, ano po. Pero, wag po tayong mawala ng pag-asa dahil kahit anong lugar ay kaya pong i-revive ng Diyos. Walang lugar na hindi kaya ang i-revive ng Diyos. Ano po? Sino ba tayo bilang Pilipinas bago tayo nakakilala sa Panginoon? Di ba? Tayo po, yung bansang Pilipinas po ay nasa alipin po ng paganismo. Then dumating po yung mga Kastila, nagkaroon po ng mga Diyos-Diyosan, idolatry. Ano po? Pero nakita natin ano po, unti-unti, dumating po yung tunay na pangaral ng salita ng Diyos sa Pilipinas, ano po, unti-unti, dumadami po yung mga naliligtas. Ginagamit na rin po ang Pilipinas sa ibang bansa. Mga Filipino missionaries na sila po pupunta na ng mga Southeast Asian country para pamalita ang ebanghelyo ng ating po Panginoon. So, wala pong lugar na hindi kayang i-revive ng Diyos. Ano po? There's one pastor na narinig ko, sabi niya, kung gusto mong magkaroon ng revival, you need to have a revival. Ano po? So, yung patuloy na pagbabasa, pagmumulay-mulay, pag-aaral ng salita ng Diyos ay napaka-importante po para magkaroon po ng pagkasigla sa ating pong buhay-bilay sa pong mananampalataya. Ganun din po sa ating pong lugar, ano po, sa ating pong bansa, kaya po ng Diyos na ito po ay bigyan uli ng revival, ano po, magkaroon uli ng buhay
sa tamang aspeto ng ating pong lipunan. Ano po? So, there's no place too hard for the Lord to revive. Ano po? So, makikita natin yung isang verse po niya, chapter 43, verse number 19. Pero dadako na po tayo sa panghuling puntos po natin. Ano? Panghuling puntos po natin, there's no person too hard for the Lord to save. Ayan. Diba? Maring nakaka-encounter tayo ng mga tao na binabahagi na natin yung salita ng Diyos, pero ang sagot sa atin ay dito na ako pinanganak, dito na ako lumaki, dito na ako mamamatay sa relihiyon na ito. Tandaan natin, hindi po relihiyon na nakapagliligtas sa isang tao. Ang kailangan po niya, relasyon sa ating pong Panginoon. Yun po yung inaalok po natin. At nais nating magkaroon po, ito po mga tayo, ito relasyon sa ating pong Panginoong Jesucristo. At tandaan natin, kahit anong effort natin, kung wala po yung po kapangyarihan ng Diyos, para po tayo'y gabayan, bigyan ng karunungan, bigyan ng kapangyarihan, na maibahagi ng salita ng Diyos, magiging walang kabuluhan din. Kaya, every time na tayo po ay magbabahagi ng salita ng Diyos, kailangan po nating hilingin yung kanya po ang kapangyarihan. Dahil ang Diyos po, siya lamang po ang magliligtas. Minsan, nagiging, makapili. Diba? Pinipili lang natin yung tao na kakausapin natin. Pero tandaan natin, ano man ang sitwasyon ng isang tao, ano man yung kanyang kalagayan, mayroon po yung kaluluwa. Kung sa tingin natin ay mahirap i-win, mahirap bahagi na ng salita ng Diyos ng tao ito, tandaan natin, hindi naman tayo nagliligtas ang Diyos. Kailangan lang natin maibahagi yung salita ng Diyos sa kanila, at ang Diyos po ang hayaan natin kumilos upang sila po ay magkaroon ng conviction, na sila po ay maligtas, tanggapin nila yung buhay na walang hanggan. Basahin ko po itong Hebrews chapter 7, verse number 25. Hebrews chapter 7, verse number 25. Sabi po dyan sa talata, wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. So, kahit po yung pinakamahirap na sa tingin natin ay imposibleng maligtas na tao, kayang iligtas ng Diyos. Kayang iligtas ng Diyos. At ano man ang kalagayan ng isang tao, kaya niya pong iligtas. Tingnan po natin yung apat na maaaring mga pagkakataon o individual na tao na maaaring sa tingin natin baka mahirap o baka hindi maligtas. Pero tingnan natin, sila po ay naligtas. Sa Luke chapter 7 verse number 36 to 50, ito pong babae, na kung saan ay patong-patong yung kanya po pangalo niya, yung kanya po kasalanan, pero siya po ay niligtas ng ating pong Panginoon. At hindi lamang po yun. Ito pong si Mary Magdalene ay naging tagasunod pa ng Diyos. Sipin mo, yung kanya pong kasalanan morally ay napakabigat. Pero siya po ay nakatamo ng kaligtasan sa ating pong Panginoong Jesucristo. At pagkatapos po noon, hindi lang basta siya ay naligtas, siya po ay sumunod sa ating pong Panginoon. Siya po ay naglingkod, sumunod sa ating pong Panginoon, at siya po ay nagkaroon pa ng gantimpala. Ano po yung gantimpala po niya? Isa po siya sa mga naunang nakakita doon po sa muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon. Pangalawa, ito pong magnanakaw na kasama ng ating pong Panginoong Jesucristo na nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay mga, sabihin natin, criminal
Sila po ay nakagawa ng mga heinous crime. Ano po? Umisip na lang tayo ng isang tao na nasa kulungan. Mga nasa National Bilibid Prison na sinintensya ng reclusion perpetua o life imprisonment. Kasi yun po yung pinaka mataas na parusa na ibinibigay po sa mga nakagawa ng karumal-dumal na kasalanan o krimen. Isipin na lang natin yun, ano po, na itong mga tao ito, maaaring gumawa sila ng napakabigat na kasalanan, pero ang Diyos, kaya silang iligtas. Ano po, kaya silang iligtas, kaya silang bigyan ng buhay na walang hanggan ng Diyos kung sila po ay makakarinig, ano po, at tatanggapin si Kristo bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas. Doon po sa Luke chapter 23, verse number 39 to 43, ang sabi ng magnanakaw, ng kriminal sa ating Panginoon, sabi niya, Panginoon, sa oras na ikaw ay pumaroon sa iyong paraiso, isama mo ako. At noong oras din po yun, sumagot ang ating Panginoon. Sabi niya, sa oras din ito, ikakasama kita. Nagkaroon po ng buhay na walang hanggan itong taong ito. Maaring itong tao ito mahirap sa kanyang sarili dahil sa dami ng kanyang kasalanan, siya po ay binigyan po ng habag ng ating Panginoon. Pangatlo, si Apostol Pablo. Ano po? Apostol Pablo. Alam po natin, ano po, sa chapter 8, ano po, siya po yung persecutor ng mga mananampalataya. Ano po, siya po yung hinuhuli po niya. Ito po mga sumusunod sa ating po Panginoon. Pero sa chapter 9 ng Acts, ano po, nagpakita po ang ating Panginoong Hesukristo at nung kanya pong nakita ang ating po Panginoong Hesukristo, ano po, agad-agad siya po ay sumunod, ano po, na-realize niya na mali yung ginagawa niya at tinanong niya ang ating Panginoon, Panginoon, ano po ang nais niyo pong gawin ko? Sumunod po siya sa ating pong Panginoon. Kung isipin natin, ano po, napakarami kasalanan nitong si Apostol Pablo sa mga mananampalataya dahil kanyang hinuhuli. Ano po? At pinapakulong po niya at maaaring yung mga mananampalataya na kinulong, sila po ay mamamatay na doon sa kulong. Wala nang labasan po yan. Pero makita po natin, ano po, kahit itong tao ito, sa paningin ng mga mananampalataya sa panahon na yun na hindi maliligtas, naligtas po sa pamamagitan po ng habag ng ating po Panginoong Hesukristo. Pangapat po, sa Acts chapter 16. Acts chapter 16. Ito po Philippian jailer at yung kanya pong buong pamilya. Ano po? Makita natin, ano po, kasi po, bilang jailer, ano po, ikaw ay sumumpa, ano po, sa pamahalaan na bibigay mo lahat yung makakaya mo upang gawin mo yung katungkulan mo. So, he pledged an allegiance sa kanyang gobyerno, sa pamahalaan ng Roma. Pero makikita natin, ano po, nung nakita niya yung pangyayari na nagkaroon ng lindol at itong si Apostol Pablo ay hindi tumakas, ano po, at nakita niya na-realize niya na itong si Apostol Pablo at si Silas ay tunay na lingkod ng Diyos. Siya po ngayon ay nagtanong sa ating Panginoon, ano bang kailangan niyang gawin upang maligtas? At sumagot si Apostol Pablo, manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo at ikaw ay maliligtas kasama ang iyong sambayan. Kaya agad-agad pagkatapos po noon, dinala niya po si Apostol Pablo at si Silas sa kanya pong tahanan. At si Silas at si Pablo po ay nagbahagi ng salita ng Diyos sa kanya pong pamilya at sila po ay naligtas. Yan po yung 5 bagay po na makikita nating maaaring mahirap na bagay, pero makita natin wala pong mahirap sa Diyos. Maaaring ito ay pangako, pero kaya po yan tuparin ng Diyos. Maaaring yan ay prayer, kaya po yang sagutin ng Diyos. Maaaring yan ay problema, kaya pong solusyonan niya ng Diyos. Maaaring yan ay lugar, kaya po yang buhayin ng Diyos. Maaaring yan ay tao, kaya po yang iligtas ng Diyos.
Wala pong mahirap na bagay para po sa atin pong Panginoon. Pang-conclusion po natin, ano po, tingnan po natin yung sarili natin bago po tayo naligtas. Maaaring isa po tayo sa mahirap na bagay. Ano po? Pero sa biyaya po ng Diyos, naligtas po tayo. Tayo po ay buhay na patotoo na wala po mahirap sa Diyos. Dumaranas man tayo ng mga kabigatan, sandali lang po yan. Ano po? Sabi nga ng kanta, this world is not my home. I am just a passing through. Ano po? Sabi ng Peter, ano po? Tayo po ay pilgrims of this world. Ano po? Tandaan natin, wala pong mahirap sa ating pong Panginoon na hindi niya kayang gawin sa buhay po natin. Ano po? So magtiwala lang po tayo. Ano po? At lagi natin tandaan, anumang bagay sa mundong ito ay kaya po ng ating pong Panginoon. Naalala ko yung si Brother Arnel, ano po? Nung minsan nag-testimony siya, tinestimony niya yung nangyari sa kanyang anak. Yung sinabi niya noon, sabi niya, okay si Lord. No? Naisipin lang natin yan, ano po? Laging nandiyan ang Diyos, lagi pong tayong gagabayan, at wala pong mahirap na bagay na kayang gawin ang ating pong Panginoon. So, yan po, maraming pong salamat. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na sa langit, maraming pong salamat, Panginoon, sa umaga po ito, sa inyo pong salita. Muli, nagpaalala po sa amin na sa buhay po namin ito ay wala pong mahirap para sa inyo. Ano mang Panginoon, pinagdaraanan namin sa buhay ng mga kabigatan, alam po namin, Panginoon, na magiging magaan po ito sa tulong po ninyo. Katulad po ng inyo pong pinangako at pinigay na paalala sa amin sa Matthew chapter 11 verse number 28, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me. Ano po? So tulungan niyo po kami, Panginoon, na magtiwala lamang po sa inyo, lumapit po sa inyo. Anumang kabigatan na meron po kami, ay patuloy po kaming magtiwala. At patuloy po na manalig po sa inyo. Pagpalain niyo po, Panginoon, patuloy ang aming pong simbahan, ang bawat mananampalataya, Panginoon, sa aming pong mga pinagdaraanan, sa mga panahon po ito. Kayo po patuloy po na pagpala, Panginoon, mauna. Umabot po, Panginoon, ang mga pangailangan po namin. Patuloy niyo rin pong pangunahan ang aming po pastor. Sa kanya po patuloy po na pananalangin po sa amin. Panguna. At patuloy po na pagpapakain sa amin, Panginoon, ng inyong pong salita. Tulungan niyo po siya, Panginoon, patuloy. At hindi po ang kanya po kalusugan. Hindi po sa aming pumbansa. Sa aming Pangulo, kayo po patuloy pinag-wisdom po sa kanya. Kasama po ng kanya po mga gabinete. At dalangin po namin sa lalong madaling panahon ay magkaroon na po ng lunas ang sakit ng COVID-19 upang wala na pong makaranas ng kamatayan kapag sa pamamagitan po nito. Tulungan niyo kami, Panginoon, ang bawat isa po sa amin na palakasin ang aming pong pangatawan at ilayo, Panginoon, din po sa mga kasakitan sa mga panahon ito at kayo po patuloy na magpubay mga pangailangan po namin. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging masunurin na inyo pong anak. Ano mga Panginoon ang iniaata sa amin ay kayo pong patuloy na magbigay po sa amin na conviction na kami, Panginoon, ay maging masunurin. Pagpalain niyo po kami, ingatan, gabayan sa isang linggo muli, Panginoon, na ito pong ibibigay sa amin. Paunahin niyo kami patuloy, Panginoon. Maraming po salamat. Sa ila po na binabalik ang lahat ito sa tayong paralangan po ng Panginoong Yesus. Amen. Maraming po salamat at paalala po muli, ano po. So, tulad po ng madalas na sinasabi po sa ating pong mga news, wag muna tayong lalabas. Ano po, lalabas lang po kapag may bibilhin. Ingatan po natin yung ating sarili. Patuloy po tayong manalangin. Tiwala sa ating pong Panginoon. Ano po, at kung meron mga pangangailangan, ano po, ay wag po mahihiya magsabi. Ano po,
may mga kapatiran po tayo pwede tumulong po sa atin at maging pagpapala po sa atin. God bless po. Mamayang hapon po, 5 o'clock, ang ating pong gospel sa pangunguna po ng ating pong pastor. Maraming po salamat. God bless po. At stay safe, at ingatan tayo ng Panginoon. Maraming po salamat.